Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. It's Sunday once again. Saan man kayo naroon sa oras na ito, kayo man ay nasa inyong mga tahanan, relax and enjoy. Let's enjoy the Word of God for today. At sa akin po mensahe ngayong umaga, let me just start by saying that in our lives, we get to receive a lot of gifts on different occasions. At ano po itong mga okasyon? Birthday, anniversary, Father's Day, Mother's Day, graduation day, Christmas day, and so on. Sa dami po ng mga regalong ating tinatanggap, may mga regalo po na talagang gustong-gusto natin at napapahalagahan po natin. At yung ibang mga regalo naman po, hindi natin masyadong gusto, kaya parang nababaliwala. At minsan na ipapamigay po natin sa iba. Bakit po natin nababaliwala? Kasi po minsan merong ka na nung bagay na yon. Minsan naman talagang hindi mo siya magagamit. Minsan naman po, yung iba choosy sa pagtanggap ng regalo at sinasabi, ay, para namang mumurahin lang ito, kaya ayoko nito. Masakit po doon sa nagbigay dahil hindi po natin pinahahalagahan yung regalo niya. So, let's realize mga kapatid na ang Diyos po, marami pong regalo sa atin. In fact, araw-araw po, tumatanggap tayo ng regalo sa ating Panginoon. At ang tanong na lang, ano itong mga regalong to? At paano natin tinatanggap yung mga regalo ng ating Panginoon? Pinapahalagahan po ba natin o binabaliwala natin? Alam niyo po, yung uri ng pagtanggap natin sa mga pagpapala ng Diyos ang magdidikta kung tuloy-tuloy pa rin po ba tayong tatanggap ng mga regalo mula sa Diyos o hindi na. Kaya po mahalaga na matutunan po natin yung tamang pagtanggap o pagtugon sa mga regalo ng ating Panginoon. So pag-aralan po natin sa umagang ito yung topic na pinamagatan kong Grasya, Huwag Maaksaya. So tingnan natin dito sa pangalawang Korinto chapter 6 verses 1 and 2. Ang sabi po dito, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na binibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, eto na ang araw ng pagliligtas. Mga kapatid, ang nagsasalita po dito si Apostol Pablo, at ang kanyang pinapaalalahanan po ay mga believers ng Korinto. Na sa totoo lang, maring may mga nakita po si Pablo do sa kanilang mga gawa, kaya parang ganun yung tono ng kanyang pananalita. Yung mga gawa po tulad ng pakikasalamuha at pamumuhay nito mga believers na to, na parang katulad lang po ng mga unbelievers na pinuntahan ni Pablo later on doon po sa Korinto. Kaya po dahil doon, parang iniisip ni Pablo na parang sinasayang ng mga believers na ito sa Korinto yung kagandahang loob o grace sa English na binigay sa kanila ng Diyos. Ngunit ano nga ba ang kagandahang loob o grace na sinasayang o inaaksaya ng mga believers sa Korinto? Tingnan po natin. Dito po sa ating binasa, tingnan natin sa English, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. So, define po natin anong ibig sabihin ng grace. Yung salitang grace po, it came from the Greek word charis, which means benefit, favor, gift, grace. Something we received but did not work for, or something we do not deserve. So sa Tagalog po, grace, ang ibig sabihin, benepisyo, pabor, regalo, grasya, biyaya, kagandahang loob. So mga kapatid, simple lang, maintindihan natin. If you receive something dahil pinagtrabahuan mo, it is called sweldo. But if you receive something na hindi mo pinagtrabahuan at pinagpaguran, it is called grace. It is called biyaya, kagandahang loob, regalo. So sa case po ng mga tinatanggap natin mula sa Diyos, ang tawag po doon ay grace, grasya, regalo, kagandahang loob. Kasi hindi naman po natin talaga pinaghirapan yung mga bagay na yun. So, anumang tinatanggap natin mula sa Diyos ay dahil lamang po sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang habag, dahil po sa kanyang katapatan, sa kanyang mga ipinangako na nakasulat sa Biblia. Amen? At dahil bigay lang niya ang mga pagpapala na to, mahalaga po sa Diyos kung paano natin ito tinatanggap, kung ito ba'y pinapahalaga natin o binabaliwala natin. So, hindi po pwede na sabihin natin, Lord, ako naman pwede kong gawin kung ano man ang gusto kong gawin sa sweldo na to, or sa mga ari-arian kong ito kasi ako naman na nagpagal dito eh. Can we say that? Well, tingnan po natin. Ito po yung mga grasyang tinanggap mula sa Diyos. Unang-una,
kaligtasan. Efeso chapter 2, 8 and 9. Dahil sa kagandahang loob or grace ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Napakahalaga. In fact, pinakamahalaga, yung grasyang tinanggap natin sa Diyos ay ano? Kaligtasan. Kaligtasan po. Ano pong sabi ng Mark 8:36? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world, yet lose his own soul? What shall he give in exchange for his soul? Wala. Kahit anong yaman, anuman sa mundong ito, hindi po pwedeng bayaran yung ating kaligtasan. Amen? Alalahanin po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, na inako ni Jesus. Tayo po nagkasala, pero siya po ang umako doon po sa kabayaran sa kasalanan. Yun nga po, nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya po ang kaligtasan ay grasya. Bigay ng Diyos ito sa atin. So, unlike po, may mga pananaw po kasi na para ka maligtas, kailangan mong maging mabait, kailangan mong magsimba, kailangan mong mamamigay, na po, kailangan mong gumawa ng mga kabutihan, tumulong sa church. Well, magaganda po itong mga bagay na ito. Pero pagdating po sa kaligtasan, that is not so. Ang kaligtasan po ay ganito. Ay iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na tinanggap natin. Pagkatapos po, pinadala niya ang kanyang Espiritu Santo at ngayon nananahan sa atin. At itong Espiritu Santo na ito ay nag-empower sa atin para makapamuhay tayo na mayroong kabanalan at para makagawa po tayo ng kabutihan. So mga kapatid, hindi po ito yung mabubuting gawa equals salvation. Hindi po. But rather, salvation equals mabubuting gawa. Doon po. So, we need to realize na kung tayo man ay kasamang tumanggap doon sa grasya ng Diyos na kaligtasan, dapat po nakikita sa atin yung kakayahan para gumawa ng kabutihan. At dapat tayo po ay nakakapagpatuloy sa kaligtasan. Amen? Ano pong sabi ng James chapter 2 verse 26? A body without a spirit is dead. So faith without deed is dead. Amen? So, yun po yung unang grasyang tinanggap natin mula sa Diyos. Ano pa po? Mga grasyang tinanggap mula sa Diyos. Lahat pa ng mga biyayang tinanggap sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Unang Korinto chapter 1 verses 4 and 5. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. So, example, yung fruit of the Spirit, gifts of the Holy Spirit, righteousness, provision, good health, etc. Now, let's talk about it. So, pansinin po natin sa ating binasa. Ang sinabi, naging masagana sa lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay na ito, it includes, yun nga po, yung sinabi ko, bunga ng Espiritu Santo na kung saan tayo po ay nabago, nagkaroon tayo ng pag-ibig, nagkaroon tayo ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng kagalakan, katyagaan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, kabutihan, katyagaan, nagkaroon tayo ng kabanalan, nagkaroon tayo ng katugunan sa ating mga pangangailangan, nagkaroon tayo ng magandang kalusugan, nagkaroon po tayo ng kagalingan, nagkaroon tayo ng magandang relasyon, dahil naiayos simula po ng tinanggap natin si Kristo. Nagkaroon tayo ng matagumpay na pag-aaral, nagkaroon po tayo ng magaganda at matatagumpay na mga trabaho, and many, many more things. Okay? At pansinin din po natin dun sa ating binasa, na hindi lahat po ng tao nakakaranas nitong kasaganaan na ito sa lahat ng bagay. Kundi, ayon sa ating binasa, yun lamang daw po na tunay na nakipag-isa kay Kristo. But how do we know na ang isang tao po ay nakipag-isa na kay Kristo? Well, simple lamang po. Ano sinasabi ng Pangalawang Korinto 5:17? If anyone be in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come, and all of this is the work of God. So yung tunay na nakipag-isa kay Kristo po, dapat nabago na. Amen? Pero siguro sasabihin niyo sa akin, paano yun, Pastora? Hindi ko pa rin naman nararanasan yung kasaganan sa buhay. Hindi ko pa rin naman nararanasan yung magandang kabuhayan. O kaya, hindi ko pa naman nakikita yung pagbabago sa aking pamilya. Well, ang masasabi ko lang po, kapatid, maghintay ka lang. Because God's timing is always perfect. Okay? Merong kanya-kanyang panahon, itinakda ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Pero, tiyak na tiyak, because God is faithful, ipagkakalob niya sa atin yung kanyang mga ipinangako na nakasaad sa Biblia.
But the good news is, kahit naman po tayo nandun pa sa gitna ng kahirapan, hindi naman po tayo pinagkukulang. Tama po ba? At kung may mga kahirapan man tayo nararanasan, meron pa rin naman tayong kapayapaan. Meron tayong kagalakan. Masaya pa naman tayo. Nakakatawa pa naman tayo. Kumakain tayo. Di po ba? Life goes on. Ngayong pandemic nga Diba? Mahirap ang buhay. Pero how come na hanggang ngayon, narito pa rin po tayo? It is because of the grace of God. Amen? So, mga kapatid, continue believing, continue praying, kung ano man po yung ating pong mga pangangailangan, at maghintay po tayo. God's timing is always perfect. Amen? So, basahin po natin yung Santiago chapter 1, verse 17. Ang sabi dyan, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Kung unawa natin na lahat ng mabubuting bagay na meron tayo ay grasya o regalo lang ng Diyos sa atin at di natin ito pinagtrabahuan, dapat tayong magpasalamat, manambahan, magkaroon ng utang na loob at banal na takot sa Kanya. Banal na takot? Bakit? Kasi po, kung lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos, therefore, pwede niya po itong alisin anytime. Pwede niya pong itigil yung pagpapadala nitong mga kabutihang loob na ito sa ating mga buhay. Kaya po, dapat tayong tumugon ng tama, manambahan, magpasalamat. Alam niyo po, hinahanap ng Diyos yung ating tamang pagtugon sa mga pagpapala at grasya na pinagkakaloob niya po sa atin. Ito po, lagi nating sinasabi ito na yung tungkol po doon sa 10 ketongin, if only to hammer these things into our heart and into our minds. Yung kwento po ng 10 ketongin, na si Jesus po pinagaling ng 10 ketongin na ito, at nung sila'y gumaling na, isa lamang po ang bumalik kay Jesus para po magpasalamat. At nung itong isang ketongin na ito na bumalik para magpasalamat, tinanong ni Jesus, nasaan yung siyam? Hinahanap ni Jesus yung pasasalamat mula sa atin, pagpupuri sa Diyos. Doon po, dahil doon po sa mga grasya natin pong tinatanggap mula sa Diyos. So mga kapatid, let's make sort of a reflection sa ating pong mga buhay. What do we do kapag tayo po'y tumatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos? Do we remember to thank God? Do we remember to worship Him? At talagang magpasalamat talaga? Nung wala pa yung pagpapala, lagi tayong lumalapit sa Diyos, lagi pong nagpe-pray, nakaluhod. Nung dumating na yung pagpapala, nasaan na? Nakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. So mga kapatid, ibalik natin sa Kanya yung papuri at ipatotoo natin sa ibang tao yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin para pating ibang tao magkaroon din po ng pananampalataya na, totoo pala, Diyos pala talaga ay mabuti at ang Diyos pala talaga ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. And because of that, matututo din po silang maghanap sa tunay na Diyos. Amen? So, bagamat dapat pinahahalagahan, maraming tao ang sinasayang ang grasya ng Diyos. Totoo kaya ito? So, let's see. Basahin ulit natin. Yamang kaming magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Gawa tayo ng konting word study. Yung meaning po ng sayangin. Ito po ay galing sa Greek word na kenos, which means empty or vain. It's as if we did not receive anything of value. Okay? So yung vain, pag sinabing vain, walang kabuluhan, walang katuturan, na parang wala tayong tinanggap na mahalaga. Every time po na sinasayang natin ang grasya ng Diyos. See? So mga kapatid, paano natin pinapakita ang pagsasayang sa grasya ng Diyos? Okay, so pag tinan po natin yung paraan ng pag-aksaya sa grasya ng Diyos. Una, pamumuhay pa rin sa kasalanan. Ito po yung una. Basahin natin unang Korintos 6, 8-11. Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya, kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalan sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Diyos. Sa mga kapatid, at first glance, pag binasa mo to, mga unbelievers yung kausap dito ni Apostol Pablo dahil po doon sa mga makakasalanang
gawa po nila. But in verse 11, very clearly nakita natin, mga Christians pala ito. Mga nilinis na pala ito ng ating Panginoon Kristo at pinananahanan na pala sila ng Espiritu Santo. Yet, dahil po sa kanilang masasamang gawa, ay parang inaaksaya po nila yung ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sayang. Which leads me to ask this question. Paano na yung pamumuhay pa rin sa kasalanan ay pag-aaksaya sa grasya ng Diyos? Paano? Okay. Unawain natin, kung mamumuhay pa rin tayo sa kasalanan, hindi natin pinahahalagahan ng tama ang sakripisyo ni Kristo at ang pamimisa ng Espiritu Santo para sa ating kaligtasan. Sinasayang natin ang ginawa at ginagawa pa ng Diyos sa ating buhay. Unang Korinto chapter 6, 19 and 20. Hindi ba ninyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So mga kapatid, unawain po natin na napakamahal ng ibinayad po ni Kristo para sa ating kaligtasan. At ano po yon? Iniwan niya po yung karangyaan ng langit, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, namuhay siya sa lupa bilang isang alipin, at namatay siyang gaya ng isang kriminal. See, kung pinapahalaga natin ang kanyang sakripisyo, dapat hindi na natin binabalikan pa yung very reason ng kanyang pagsasakripisyo. At ano po yun? Kasalanan. Diba po? Dapat hindi na natin binabalikan yan. And equally important is yung pananahan at pagkilos ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Imagine, yung third person of the Trinity na nanahan sa atin na mga makakasalanan. Kaya mga kapatid, inaaksaya natin ang mga bagay na ito kapag tayo po ay patuloy na namumuhay sa kasalanan at binabalikan yung ating mga nakaraan. So, again, reflect. Bumabalik ba tayo sa kasalanan? Meron bang mga bagay na tinitikman-tikman pa rin at binabalik-balikan pa rin? Mga kapatid, magsisi na po tayo para hindi po nasasayang yung grasya na ibinigay sa atin ng Diyos. At yan nga po, yung kaligtasan. Amen? Yun po, yung una. Pangalawa po, paraan ng pag-aksaya sa grasya ng Diyos, bukod po doon sa patuloy na pamumuhay sa kasalanan. Panay pagreklamo sa mga bagay na wala tayo. Bilang chapter 11 verses 4 to 6. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto. Doon nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, takwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nangihina na tayo ngayon. Walang makain dito kundi ang manang ito. Huwag tumulad sa mga Israelita dahil nakatuon lang sila sa mga bagay na wala sila, nabaliwala nila yung mga grasya ng Diyos sa kanila. Grabe po yung mga pagrereklamo nito mga Israelitang ito mga kapatid. At dahil sa kanilang pagrereklamo, ano po yung mga grasyang nabaliwala? Dahil nakafocus sila doon sa mga bagay na wala sila. O una, ano pong nabaliwala? Yung kalayaan po nila sa pagiging alipin. Dahil inialis sila doon ng Diyos. Hindi na po sila alipin. Pero nabaliwala. Kasi puro sila reklamo. Ano pa po? Natigil na po yung pahirat sa kanila ng mga Ehipsyo. Kasi wala na nga po sila sa Ehipto bilang mga alipin. Pangatlo, kumakain po sila araw-araw. Bagamat sila po ay nasa gitna ng disyerto. Never po silang nagutom. At ano pa po? Sila po ay hindi nagkasakit. No? Nanatili po silang malalakas at malulusog. At ano pa po? Meron po silang tent na tinitirahan pagkakailangan po nilang mamahinga. At meron po sila, binigyan po sila ng Diyos ng pillar of cloud sa araw para di sila mainitan at pillar of fire sa gabi para hindi po sila lamigin. At marami pa pong iba. So, dahil sa kanilang pagreklamo, baliwala itong mga bagay na to kasi nakafocus sila sa mga bagay na wala sila. So, what about us mga kapatid? Ano po yung mga wala tayo sa ating buhay na lagi nating iniisip at ipinagrereklamo po natin? Ano ba naman kasing trabaho ito? Ano bang kasi ibang bahay na to? Kailan ba ako magkakaroon kasi ng sarili kong sasakyan? Ano ba naman to? Lagi na lang ako may sakit. Ano ba naman to? Yung pamilya ko. Puro po reklamo. Pagka ganito, para tayong mga Israelita, nakafocus tayo doon sa mga bagay na wala tayo. And by doing so, nababaliwala po yung mga grasya ng Diyos na atin naman pong ine-enjoy. Amen po ba, mga kapatid? So, sayang. Pero, ang mga grasya ito po, tinatanggap natin kasama din po ng kapayapaan, ng kagalakan,
kahit pa mahirap ang buhay. Meron tayo nun, di po ba? Mahirap ang buhay pero nakakatawa pa rin, sabi ko nga kanina. So check po mga kapatid, anong meron tayo ngayon? Sa iyo, anong meron ka ngayon? Well, ipagpasalamat mo yan. Ipag-pray mo. Yung mga wala ka pa, ipag-pray mo. Pero kung ano yung meron ka ngayon, ipagpasalamat mo sa ating Diyos. Dahil grasya yan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ano pa po? Unawain natin, kung aaksayahin natin ang mga grasya ng Diyos, maaari itong mawala kasama ng presensya ng Diyos mismo. Remember Samson. So, basahin natin Hukom chapter 16, verses 20 to 21. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang, iniwan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya ay dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Ito po mga kapatid, si Samson tinawag at in-empower ng Diyos para maging isang hukom, tagapagtanggol, protector ng Israel. At dahil dito, binigyan siya ng kakaibang lakas at talagang iningatan po siya ng Diyos. At ito namang si Samson, imbis na gamitin yung mga regalo sa kanya ng Diyos para sa paglilingkod, iba po ang kanyang inatupag. Ano po ang kanyang inatupag? Si Delilah po. Babae po ang kanyang inatupag. At dahil dito, umalis po sa kanya ang Diyos at ang masaklap kasama pati lakas na ipinagkaloob po sa kanya. Sa mga kapatid, sa ating mga buhay, pwede rin pong umalis ang Diyos kung babaliwalain po natin yung grasya na binibigay sa atin ng ating Panginoon, lalo na po yung kaligtasan. Kaya nga po, lagi po may paalala sa atin doon po sa Ephesians chapter 4, verse 30, do not grieve the Holy Spirit. At pag nag-grieve po natin ng Holy Spirit, aalis po siya. At pag siya'y umalis, wala na po tayong power para makapamuhay na may kabanalan. Babalik po tayo doon sa ating buhay. At paano po tayo ngayon papasok sa kaharian ng langit? Sayang yung grasya. So, as a warning, mga kapatid, isa po sa mga bagay na nawawala sa atin kapag tayo ay bumabalik sa kasalanan, yung kapayapaan. Nagiging balisa tayo. Tuliro, mga kapatid. Kaya magkaroon po tayo ng banal na takot kasi pwede pong umalis ang Diyos sa ating mga buhay, pati na po yung mga grasya na kanyang ipinagkaloob sa atin dahil inaaksaya po natin. Amen? At sa aking pagtatapos, kung alalahanin lang natin na di tayo karapat-dapat sa mga pagpapala ng Diyos, matututo tayong pahalagahan at ipagpasalamat ang mga grasya ng Diyos sa ating buhay. Alalahanin si Haring David. So, sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagat sa halip ng iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa ako magsasayaw upang parangalan si Yahweh at gagawa pa ng mas masahol dito. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko. Pangalawang Samuel, chapter 6, verses 21 and 22. So ano po yung ginawa ni David? Sinalubong niya po yung Ark of the Covenant na sumisimbolo po ng presensya ng Diyos nang ito po ay dinala muli sa kanilang lugar. Sinalubong niya po ito at nang nakita niya ito, hinubad niya ang robe niya bilang isang hari at siya po ay nagsasayaw. Nagpuri talaga siya ng buong puso, sumamba po siya talaga sa Diyos. At bakit niya po ito ginawa? Kasi po, naalala niya po, yung grasya na tinanggap niya mula sa Diyos na hindi po niya deserved. At ano po yon? Yung pagiging hari. Alam niyo po, si Haring Saul, may anak po siya, si Jonathan, na siya sanang successor doon po sa pagkahari po. Pero somehow, ang Diyos po ay kumilos para po si Haring David ay si David po ay gawing isang hari. So alam po ito ni David. At talagang hindi niya po ito nakakalimutan, kaya ganun na lamang siya kumagpuri sa Diyos. At talagang sinamba niya ang ating Panginoon bilang pasasalamat. So what about us, mga kapatid? Tayo po, ano mga blessings ang tinanggap natin mula sa Diyos na sa totoo lang, hindi po natin deserved. And yet, tinanggap pa rin po natin dahil sa pag-ibig, sa habag, at sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Nawa, mga kapatid, tumulad po tayo kay Haring David. Si David po, nagpasalamat, talagang nanambahan, talagang nagpuri sa Diyos, at talagang tumanaw siya ng utang na loob doon sa mga grasya na pinagdalob sa kanya ng Diyos. Amen? Sanawa, ganun din po tayo mga kapatid. Let us not forget that. Dahil yun po ang hinahanap ng Diyos sa mga anak niya na patuloy tumatanggap ng grasya mula sa kanya. Amen? So, tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus, Lord. Thank you for your word. Thank you for your grace. We do not deserve to be saved. We are not worthy na ikaw po, O Diyos, ay mamatay sa krus para sa aming kasalanan.
Pero ginawa mo po yun, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong habag sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos. At hayaan mo, Lord, na patuloy po kaming magpuri at sumamba sa inyo at magpasalamat. Magpasalamat dahil sa napakalaking grasya ang patuloy niyong binibigay sa aming mga buhay. Kasama na po dyan yung kagalingan, yung pamilya, yung kapayapaan, yung kagalakan, yung pang-araw-araw po namin mga pangangailangan. Patuloy niyo pong ipinagkakaloob. Maraming salamat po aming Panginoon. Lord, at hayaan mo, Diyos, sa oras na ito, hayaan mo yung mga tao sa buong mundo na hindi pa po nakakakilala sa inyo, nawa makakilala sila at tanggapin din nila yung grasya ng kaligtasan mula sa inyo, Panginoon. At hayaan mo, Lord, itaas din namin yung mga tao ngayon na may sakit, oh God, ng COVID-19 all over the world. Please touch them, God, ng iyong mapaghimalang mga kamay. Hayaan mo, Lord, na magkaroon po sila ng kagalingan. At Lord, hayaan mo maging sa aming mga kapatiran. Lord, we pray for provision, oh God. We pray for hope. We pray for joy, Panginoon. Hallelujah. We pray for faith, Panginoon, sa gitna ng kahirapan na ito. Maalala namin, Lord, na nandyan ka palagi, na patuloy kami tumatanggap ng grasya, at hayaan mo lang na patuloy kami makapamuhay, na mayroong kabanalan, para po hindi nasasayang yung mga grasya na pinagkaloob niyo po sa amin. Make us forever grateful, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. Pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming salamat at ito po ang aming dalangin. Sa tanging pangalan po ninyo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yun po yung ating mensahe sa araw na ito, mga kapatid. God bless and stay safe, everyone.